Sa bawat yugto ng buhay, hindi maiiwasan ang pagsubok na sumusukat sa ating pananampalataya. Ang ilan ay dumaraan sa kahirapan, ang iba na may nakararanas ng pagkakahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may mga kwento ng pag-asa at pananalig na nagpapatunay na kailanman hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ito ang kwento ni Elena, isang simpleng ina na haharap sa matinding unos, at kung paanong ang kanyang tiwala sa Diyos ang magiging sandigan upang mapagtagumpayan ang lahat. Matahimik ang baryo tuwing umaga, ngunit para kay Elena, hindi kailanman natutulog ang kanyang isip. Isa siyang ina na mag-isang nagpapalaki sa 2 anak matapos iwan ng kanyang asawa. Araw-araw, gigising siya bago pa man sumikat ang araw, nagdarasal ng taimtim, umaasang sa bawat panalangin ay may kasagutan. Habang naglalaga ng kape sa lumangkalan, tinatanaw niya ang silangan, iniisip kung darating pa ba ang araw na hindi niya kailangang mag-alala kung may makakain pa silang 3. Ang kanyang panganay, si Marco, ay 8 taong gulang na. Tahimik ngunit masunurin. Sa murang edad, alam na niyang hindi madali ang buhay nila. Si Ana naman, 5 taong gulang, ay palaging masayahin. Sa bawat ngiti niya, nababawasan ang bigat na dinadala ni Elena. Ngunit sa kabila ng mga ngiti ng kanyang mga anak, ramdam ni Elena ang pagod at bigat ng mundo. Minsan, nagtatago siya sa likod ng bahay, umiiyak ng palihim, at saka nagdarasal, "Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko na po alam kung kaya ko pa." Isang araw, dumating ang balita na isasara na ang pinapasukang paggawaan ni Elena. Isa itong maliit na pabrika ng damit kung saan siya nananahi. Natulala siya nang marinig iyon. "Paano na kami?" bulong niya sa sarili. Sa halip na mawalan ng pag-asa, agad siyang nagdasal sa tabi ng kanyang makinang panahi. "Kung ito po ang kalooban niyo, Panginoon, tulungan niyo akong makita ang liwanag sa gitna ng dilim." Kinabukasan, kinausap siya ng kaibigan niyang si Marites, na nag-aalok ng maliit na trabaho, ang pagtatahi ng basahan na ibebenta sa palengke. Bagamat maliit ang kita, tinanggap ito ni Elena. "Mas mabuti na ang may konti kaysa wala," wika niya. Nagsimula siyang manahi sa gabi, matapos patulugin ang kanyang mga anak. Habang humahampas ang karayom sa tela, dasal naman ang humahampas sa kanyang puso. "Kung ito po ang paraan para mabuhay kami, Panginoon, salamat." Sa mga araw na halos wala na silang bigas, may kumakatok na kapitbahay na nag-aalok ng konting pagkain. Sa tuwing ganoon, napapaluha si Elena. "Tunay nga, Panginoon, na hindi niyo ako pinapabayaan." Ngunit may darating pang mas mabigat na pagsubok. Isang gabi, biglang nagkasakit si Ana. Mataas ang lagnat at wala silang pera para ipagamot agad. Nagpapanik si Elena, pero pilit niyang pinakalma ang sarili. "Panginoon, hawakan niyo po ang anak ko. Kayo na po ang bahala." Dinala niya si Ana sa health center, kahit wala siyang pamasahe, naglakad ng halos 2 kilometro. Pagdating doon, sinalubong siya ng nurse na nakilala niya noong bata pa siya. "Nay, huwag kang mag-alala," sabi ng nurse. "Kami na muna ang bahala kay Ana." Doon muling naramdaman ni Elena ang presensya ng Diyos, sa pamamagitan ng mga taong handang tumulong. Habang nakaupo sa bangko ng health center, pinikit niya ang kanyang mga mata at nagpasalamat. "Hindi ko man po nakikita kayo, Panginoon, nararamdaman ko kayo sa bawat taong dumadating upang tulungan kami." Sa gabing iyon, nagpasya si Elena na hindi siya susuko. Ang buhay ay puno ng unos, ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. At sa kanyang puso, lumalim ang paniniwala na sa bawat pagsubok may kasamang biyaya. Muling nagsimula ang kanyang panata, "Panginoon, sa lahat ng oras, sa hirap man o ginhawa, sa inyo ako kakapit." Sa liwanag ng kandilang nakasindi sa kanilang hapag, humigpit ang hawak niya sa kamay ng kanyang mga anak. At sa gabing iyon, hindi takot ang nanaig, kundi pananampalataya. Mula nang gumaling si Ana,
naging mas determinado si Elena na magsikap para sa kanyang mga anak. Kahit maliit ang kita sa pananahi ng basahan, hindi siya nawala ng pag-asa. Tuwing madaling araw, bago pa man tumilaok ang manok, nakaupo na siya sa kanyang lumang makinang panahi. Habang nag-iingay ang karayom, sabay na pumapailan lang ang kanyang mga panalangin. Lord, sana po, ang bawat tahi ko ay maging hakbang para sa kinabukasan ng mga anak ko. Dumarating ang mga araw na halos hindi na siya makatulog. Ngunit sa tuwing nakikita niyang masarap kumain ang kanyang mga anak, nawawala ang kanyang pagod. Si Marco, kahit bata pa, nagsimulang tumulong sa nanay niya. Siya ang nagbabalot ng mga basahan sa plastik habang si Elena ang nananahi. Nanay, paglaki ko, ako naman po ang mag-aalaga sa inyo, masayang pangako ni Marco. Napaluha si Elena sa narinig. Hinaplos niya ang buhok ng anak at mahigpit na niyakap ito. Si Ana naman, bagaman bata pa, palaging nagdadala ng tubig para sa nanay niya at kapatid. Sa kanyang simpleng paraan, gusto niyang makatulong. Isang araw, habang naglalakad si Elena sa palengke para magbenta ng mga basahan, napansin siya ng isang may-ari ng tindahan. Maganda ang tahi mo, inay, wika ng tindero. Pwede mo ba akong bigyan ng 50 piraso kada linggo? Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi niya akalain na makakakuha siya ng malaking order. Salamat po, nanginginig niyang sagot. Gagawin ko po ang lahat para ma-deliver ko. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng liwanag. Parang sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Kailangan niyang magdoble kayod para makagawa ng 50 piraso kada linggo. Madalas, pagod na siya. Namamanhid ang kanyang mga kamay at sumasakit ang kanyang likod. Ngunit tuwing naiisip niya ang kanyang mga anak, pinipilit niyang magpatuloy. Sa bawat hampas ng karayom, naririnig niya ang tinig sa kanyang puso, "Anak, hindi kita pababayaan." Isang gabi, habang abala siya sa pananahi, biglang nawalan ng kuryente. Natigilan si Elena. Paano na ang mga orders kung hindi niya matatapos? Sa halip na magpanik, kinuha niya ang kanilang lampara. Kahit mahina ang ilaw, nagpatuloy siya sa pagtahi. Habang nagtatahi sa ilalim ng lampara, napatingin siya sa langit at napangiti. Panginoon, kahit anong dilim, may liwanag pa rin mula sa inyo. Kinabukasan, nakumpleto niya ang order. Paghatid niya sa tindahan, sobrang tuwa ng may-ari. Dahil sa sipag mo, inay, dadagdagan ko ang order. Gawin mo ng 100 kada linggo. Napaupo si Elena sa gulat. Hindi niya alam kung paano niya matatapos iyon, pero hindi siya nagpakita ng alinlangan. Opo, gagawin ko, sagot niya, kahit nanginginig ang tinig. Pag-uwi niya, niyakap niya ang kanyang mga anak. Anak, baka mahirapan si nanay, pero huwag kayong mag-alala. Tutulungan tayo ng Diyos. Habang tulog ang mga bata, humarap siya sa altar nilang gawa lamang sa lumang mesa at isang krusipiho. Lumuhod siya at taimtim na nagdasal, "Panginoon, salamat po sa biyaya. Bigyan niyo po ako ng lakas na hindi ako bumigay." Muli, tumulo ang kanyang luha, pero sa gabing iyon, hindi iyon luha ng takot, kundi luha ng pag-asa. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang simula pa lamang ito ng mas matinding laban. Mabilis na lumipas ang mga linggo, at unti-unti nang nararamdaman ni Elena ang bigat ng kanyang mga gawain. Ang dating maliit na order ng basahan ay dumoble na, at halos wala na siyang oras para sa sarili. Kahit pagod na pagod, hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, bawat pirasong natatapos ay dagdag pagkain para sa kanyang mga anak. Si Marco, na noon ay simpleng nagbabalot lang, ay natuto na ring humawak ng karayom. Pinagmamasdan niya si nanay at ginagaya ang bawat tahi. "Nanay, pwede po ba akong tumulong dito?" tanong niya habang hawak ang karayom. Nang unay nag-alala si Elena, pero nang makita niya ang determinasyon sa anak, pumayag din siya. "Anak, pero dahan-dahan lang ha.
Ayokong masaktan ka. At doon nagsimula ang pagtutulungan nilang mag-ina. Habang siya'y nagtatahi ng malalaki, si Marco naman ay gumagawa ng maliliit. Si Ana naman, kahit bata pa, ay masayang nag-aabot ng tela, parang laruan lang sa kanya. Isang gabi, habang nagtutulungan silang tatlo, naramdaman ni Elena ang kakaibang saya. Hindi man marangya ang kanilang hapag, puno naman ito ng pagmamahalan. Salamat po, Panginoon, bulong niya. Hindi man perpekto, ngunit ramdam ko ang inyong pagpapala. Ngunit dumating din ang isang mabigat na balita. Isang sulat mula sa eskwelahan ang dumating kay Marco. Kailangang magbayad ng matrikula upang makapagpatuloy siya. Nang makita ito ni Elena, parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi sapat ang kita niya para makabayad agad. Umupo siya sa gilid ng kanilang higaan at mahigpit na niyakap ang sulat. Panginoon, huwag niyo pong hayaang masayang ang pangarap ng anak ko. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Palipat-lipat siya ng posisyon, iniisip kung paano pagkakasyahin ang maliit na kita. Kinausap siya ni Marco. Nanay, kung hindi po kaya, okay lang. Pwede naman akong tumigil muna. Napaluha si Elena. Hinawakan niya ang mukha ng anak. Hindi, anak. Hindi ka titigil. Mag-aaral ka dahil iyon ang puhunan natin para sa kinabukasan. Kinabukasan, nagpasya siyang magsanla ng ilang gamit. Kahit maliit lang ang halaga, sapat iyon para makabayad ng matrikula ni Marco. Habang hawak ang resibo ng bayad, nakahinga siya ng maluwag. Isa na namang sagot sa kanyang panalangin. Ngunit kapalit ng kaginhawaan, lalong sumikip ang kanilang budget. Minsan, halos asin at kanin na lamang ang kanilang ulam. Ngunit kahit ganoon, bago kumain, sabay-sabay pa rin silang nagdarasal. Salamat po, Panginoon, sa pagkain ito. Kahit simple, alam naming biyaya ito mula sa inyo. Habang tumatagal, nakikita ni Elena na hindi pera ang tunay na nagbibigay lakas sa pamilya, kundi ang pananalig at pagmamahalan nila. Sa palengke, naging kilala na si Elena bilang masipag at mapagkakatiwalaan. Maraming tindero ang lumapit at nagtanong kung pwede ring mag-order. Ngunit dahil limitado lang ang kanyang oras, hindi niya lahat matatanggap. Kaya kinausap niya si Marco. Anak, darating ang panahon, lalaki pa ang trabaho ni nanay. Pero sana, manatili kang masipag at mabait. Opo, nanay, masayang sagot ni Marco. Gagawin ko po ang lahat para matulungan ka. Minsan, sa gitna ng kanilang pagtatahi, napapaisip si Elena. Kung dati puro takot at pangamba ang laman ng puso niya, ngayon ay napapalitan na ito ng pag-asa. Kahit mahirap ang buhay, alam niyang may Diyos na gumagabay. Isang gabi, bago matulog, nagtipon silang tatlo sa harap ng maliit na altar. Sabay-sabay silang nagdasal ng Ama namin. Habang dinig niya ang boses ng kanyang mga anak, naramdaman niyang hindi lamang siya ang lumalakas. Pati ang pananampalataya ng kanyang mga anak ay tumitibay. At doon, nagpasya siya, kahit anong unos ang dumating, hindi siya bibitaw sa Diyos. Habang lumalalim ang gabi, madalas mapatingin si Elena sa kanyang mga anak habang mahimbing na natutulog. Napapangiti siya, kahit dama ang pagod, dahil alam niyang sila ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Ngunit dumating ang panibagong pagsubok. Biglang tumaas ang presyo ng mga bilihin sa palengke. Ang perang kinikita niya sa pagtatahi ay halos hindi nakasya sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Nag-alala siya, ngunit pinilit niyang huwag ipakita sa mga bata. Ayaw niyang maramdaman ng mga anak ang bigat ng problema. Isang gabi, lumuhod siya sa harap ng kanilang altar. Panginoon, paano ko po maitataguyod ang mga anak ko kung ganito kahirap ang panahon? Habang umiiyak, naramdaman niyang may kapayapaang bumalot sa kanya. Parang may tinig na bumubulong, magtiwala ka lamang. Kinabukasan, nakatanggap siya ng balita mula sa tindero na nag-order sa kanya.
Inay, kailangan ko pa ng dagdag. Kaya mo ba ng 200 piraso kada linggo? Nanlaki ang mata ni Elena. Paano niya magagawa iyon mag-isa? Ngunit hindi siya nagpakita ng pangamba. Sige po, susubukan ko. Pag-uwi, kinausap niya si Marco. Anak, daragdagan pa ang trabaho natin. Mahirap pero kakayanin natin. Opo, nanay. Basta't kasama tayo ni Lord, walang imposible, masiglang sagot ng bata. At nagsimula ang mas mahahabang gabi. Halos madaling araw na sila natatapos. Si Elena, kahit halos pumikit na ang mata, ay patuloy pa rin sa pagtatahi. Minsan, nararamdaman niyang nanghihina siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos hindi na makabuo ng maayos na tahi. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ito, pinipikit niya ang kanyang mga mata at humihinga ng malalim. Panginoon, kayo na po ang magbigay ng lakas. Isang gabi, napansin ni Marco ang pagod ng kanyang nanay. Nanay, magpahinga ka muna. Ako na po ang tatapos nito. Ngunit mumiti lamang si Elena. Hindi, anak. Hindi ko hahayaang mapagod ka ng sobra. Ako ang nanay ninyo, tungkulin kong protektahan kayo. Sa kabila ng hirap, may dumating ding biyaya. May kapitbahay na lumapit at nagsabing pwede rin siyang tumulong sa pananahi kapalit ng kaunting bayad. Naisip ni Elena, ito na ang sagot sa kanyang panalangin. Hindi niya akalaing may taong kusang lalapit para mag-alok ng tulong. Unti-unti, natutong humingi ng tulong si Elena. At sa bawat taong tumutulong, lalo niyang nararamdaman ang kamay ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga taong ipinapadala ninyo sa buhay namin, panalangin niya gabi-gabi. Ngunit hindi lahat ay nakakaunawa. May mga kapitbahay na nagsasabing mahirap at imposible ang ginagawa niya. Masyado kang nagsasakripisyo, Elena. Hindi ka na bata. Baka bumigay ang katawan mo, sabi ng ilan. Ngumiti lang siya at sagot, hindi ako nag-iisa. May Diyos na kasama ko. At iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Habang dumarami ang kanyang orders, dumami rin ang kaibigan niyang natututo ng pananahi. Unti-unti, nabuo ang isang maliit na grupo sa kanilang baryo. Pinangunahan ni Elena ang pagtuturo ng mga simpleng tahi. Sa tuwing makikita niya ang ngiti ng mga kapitbahay na natututo, dama niyang may mas malaking layunin ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Hindi lang pala ito tungkol sa akin, bulong niya. Ginagamit pala ako ng Diyos para makatulong din sa iba. Habang mas lumalalim ang kanyang pananampalataya, mas nagiging magaan ang kanyang puso. At sa bawat gabi, bago pumikit, sabay-sabay silang nagdarasal ng kanyang mga anak. Ang kanilang simpleng tahanan ay tila templo na puno ng pagmamahalan at pananalig. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting gumanda ang takbo ng buhay ni Elena. Ang maliit na pananahi ng basahan ay naging isang hanap buhay na nagbibigay din ng kabuhayan sa ibang kababaihan sa baryo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may dumating na bagong pagsubok. Biglang nagkasakit si Elena ng matinding ubo at lagnat. Pinilit niyang magtrabaho pa rin, ngunit hindi na niya maitago ang kanyang panghihina. Nanay, magpahinga ka naman, sabi ni Marco habang iniabot ang tubig. Hindi pwede, anak. Kailangan kong tapusin ang mga order, sagot ni Elena, kahit nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang kailangan niyang kumapit muli sa Diyos. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang kama at taimtim na nagdasal. Panginoon, kung hindi po ninyo ako bibigyan ng lakas, paano na po ang mga anak ko? Kinabukasan, dumating si Maritz dala ang ilang pagkain. Elena, ako muna ang bahala sa mga order mo. Magpahinga ka. Napaluha siya sa kabutihang ipinakita ng kaibigan. Hindi niya akalain na sa oras ng kanyang kahinaan, may mga taong handang tumulong. Salamat, Maritz. Salamat sa Diyos na pinadala ka niya sa akin.
Habang nakahiga, pinagmasdan niya ang kanyang mga anak na tahimik na naglalaro. Kahit wala silang marangyang laruan, masaya pa rin ang mga bata. Doon niya muling naalala, hindi materyal na bagay ang tunay na kaligayahan, kundi ang pagmamahal at presensya ng pamilya. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti siyang gumaling. Pagbangon niya, mas lalo siyang naging matatag. Panginoon, salamat sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko po ito sasayangin. Mas pinagbuti niya ang pagtuturo sa mga kababaihan ng baryo. Hindi na lang siya basta nananahi, isa na siyang inspirasyon sa iba. Kung kaya ni Elena, kaya rin natin, bulong ng ilan. At totoo nga. Dahil sa pagtutulungan nila, mas dumami pa ang order na pumapasok. Ngunit higit pa sa pera, mas mahalaga kay Elena ang pagkakaisa ng kanilang komunidad. Isang gabi, habang nagdarasal sila ng kanyang mga anak, nagpasalamat siya hindi lang para sa pagkain sa kanilang hapag, kundi para sa lahat ng taong naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Panginoon, hindi man kami mayaman sa pera, mayaman naman kami sa pagmamahal at pananampalataya. Habang tumitingin siya sa kanyang mga anak, naisip niya na lahat ng paghihirap ay hindi pala hadlang, kundi tulay patungo sa mas matibay na pananampalataya. At sa puntong iyon, mas lalo niyang napagtanto na ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng isang ina, kundi kwento ng isang pusong hindi bumitiw sa Diyos. Habang mas lumalakas ang kanilang maliit na negosyo, nagsimulang mapansin ni Elena na mas nagiging responsable rin ang kanyang mga anak. Si Marco, kahit bata pa, ay marunong nang magplano ng kanilang oras. Nanay, ganito na lang po. Ako po ang bahala sa mga tela, tapos kayo sa pagtahi. Para mas mabilis tayo. Napangiti si Elena. Ang galing mo, anak. Marunong ka nang mag-isip para sa atin. Samantalang si Ana, sa kabila ng kanyang murang edad, ay palaging nakangiti at nagbibigay saya sa lahat ng tao sa paligid. Nanay, hindi po ba ang bawat ngiti ay parang panalangin din? Tanong ni Ana minsan. Napahinto si Elena at napaluha. Anak, ang ngiti mo ay tanda na kasama natin ang Diyos. Lumipas ang mga araw at mas dumami ang mga order. Dumating pa ang isang pagkakataon na inimbitahan si Elena sa bayan upang magturo sa isang workshop para sa mga kababaihan. Hindi niya akalain na makakarating siya roon. Noon, pangarap lang ang makilala, ngayon ay ginagamit siya ng Diyos upang magbigay inspirasyon sa iba. Sa unang pagkakataon, tumayo siya sa harap ng maraming tao. Nanginginig ang kanyang tinig sa umpisa, ngunit nang maalala niya ang kanyang mga pinagdaanan, naging matatag siya. Kung ako na simpleng ina ay nakayanan, kaya rin niyo. Basta't may tiwala kayo sa Diyos, walang imposible. Palakpakan ang kanyang natanggap, ngunit higit pa roon, naramdaman niya ang kasiyahan na nagmumula sa puso. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang mga anak. Nanay, proud po kami sa inyo. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Hindi ko magagawa ito kung wala kayo at ang Diyos sa tabi ko. Ngunit muling sinubok ang kanyang pananampalataya. Dumating ang balita na kailangan ng malaking halaga para sa field trip ni Marco. Nag-alala siya dahil kahit gaano pa kalaki ang kanilang kita, hindi pa rin sapat para sa biglaang gastos. Umupo siya sa tabi ng makinang panahi at napabuntong hininga. Panginoon, gusto kong makita ng anak ko ang mundo sa labas. Pero paano po kung wala akong maibigay? Kinabukasan, dumating ang may-ari ng tindahan na madalas mag-order sa kanya. Inay, gusto mo bang dagdagan ang kita mo? May bago kaming proyekto at kailangan namin ng mas maraming mananahi. Nanlaki ang mata ni Elena. Para bang sagot agad iyon sa kanyang panalangin. Tinanggap niya ang alok at nagsikap ng mas doble. Kahit kulang sa tulog, ginawa niya ang lahat para maibigay ang kailangan ng kanyang anak. Nang dumating ang araw ng field trip, bitbit ni Marco ang kanyang baon at maliit na bag na payakap siya kay Elena. Salamat po, nanay. Hindi ko po ito makakalimutan.
Habang pinagmamasdan siyang lumalakad papunta sa bus, napaluha si Elena. Hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa katuparan ng isang panalangin. Muli, napagtanto niya na walang bagay na imposible sa isang pusong may pananalig. At sa kanyang isipan, naririnig niya ang tinig na bumubulong, "Anak, ito ay bunga ng iyong pagtitiyaga at tiwala sa akin." Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak, muling lumuhod si Elena. "Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya. Hindi man ako mayaman, pero binigyan niyo ako ng pusong laging nananalig." At muli, natulog siyang payapa, puno ng pag-asa para sa kinabukasan. Lumipas ang mga buwan at tila ba unti-unting natutupad ang mga pangarap ni Elena para sa kanyang pamilya. Ang dating maliit na tahian ay naging kabuhayan na rin ng ibang kababaihan sa baryo. Ngunit kahit gaano kaganda ang takbo ng mga bagay, dumating pa rin ang isang unos. Isang malakas na bagyo ang dumaan sa kanilang lugar. Binaha ang kanilang bahay at nasira ang ilan sa mga tela at makinang ginagamit ni Elena. Nang makita niya ang pinsala, napaupo siya sa sahig at napahawak sa kanyang ulo. "Panginoon, paano po ako magsisimula ulit?" Ngunit agad siyang tinapik ni Marco. "Nanay, hindi po ba sabi niyo lagi, hindi tayo bibitawan ng Diyos? Kaya natin ito." Napangiti si Elena kahit may luha sa kanyang mga mata. "Anak, kaya natin ito." Kinabukasan, sama-sama nilang nilinis ang kanilang bahay. Kahit halos wala na silang gamit, nagpasalamat pa rin sila dahil ligtas silang tatlo. "Mas mahalaga ang buhay kaysa sa kahit anong bagay," wika ni Elena habang niyayakap ang mga anak. Ngunit sa puso niya may kaba. Paano siya makakabangon kung wala na siyang kagamitan para magtrabaho? Isang linggo ang lumipas at dumating si Marites kasama ang ilang kababaihan. May dala silang mga gamit at kaunting donasyon mula sa bayan. "Elena, para sa iyo ito. Para makapagsimula ka ulit," sabi ni Maritz. Napahagulgol si Elena. Hindi niya akalain na may mga taong tutulong sa kanya sa oras ng pangangailangan. "Salamat sa inyo. Salamat sa Diyos sa pagpapadala ng mga kagaya niyo." Muli siyang bumangon, mas matatag kaysa dati. Kahit mahirap, nagsimula ulit siyang manahi gamit ang mga lumang tela at makinang inayos ng isang kapitbahay. Dahil sa kanyang determinasyon, mabilis niyang napanumbalik ang kanyang hanapbuhay. At hindi lang iyon. Dahil nakita ng marami ang kanyang pagsusumikap, dumami pa ang mga taong gustong tumulong at mag-order. Isang araw, inimbitahan siyang magsalita sa simbahan tungkol sa kanyang karanasan. Sa harap ng maraming tao, huminga siya ng malalim at nagsimulang magbahagi. "Mga kapatid, hindi madaling maging ina na walang maasahan kundi ang Diyos. Pero natutunan ko na kung kakapit ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan." Maraming mata ang napaluha sa kanyang kwento. Ang ilan, lumapit sa kanya matapos ang pagtitipon. "Inay, dahil sa kwento mo, nabuhayan kami ng pag-asa." Habang pauwi, naglakad si Elena kasama ang kanyang mga anak. Ramdam niya ang katahimikan sa kanyang puso. Hindi man madali ang lahat ng pinagdaanan niya, alam niyang lahat ng iyon ay may dahilan. At sa bawat pagsubok, mas lalo niyang naramdaman ang presensya ng Diyos. Sa kanyang puso, nag-ukit siya ng isang pangako, na sa bawat biyaya at bawat hirap, ipagpapatuloy niyang ibahagi ang kanyang kwento upang magbigay lakas sa iba. Sa gabing iyon, sabay-sabay silang nagdasal. "Panginoon, salamat po sa buhay. Salamat po sa panibagong pag-asa." Habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak, tumingin siya sa bituin at napangiti. "Hindi pala ako nag-iisa," bulong niya. "Kailanman kasama ko kayo." At doon, mas lalong tumibay ang kanyang panata, na ang puso niyang dati puno ng takot, ngayon ay pusong panata na sa Diyos. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nakilala si Elena sa kanilang baryo at sa mga karatig lugar.
Hindi lamang dahil sa kanyang kasipagan, kundi dahil sa kanyang pananampalataya at kabutihang loob. Maraming kababaihan ang lumalapit sa kanya upang humingi ng payo. Elena, paano mo nagagawa na manatiling matatag kahit ang dami mong pinagdadaanan? Ngumiti siya at sumagot, hindi ako matatag dahil sa sarili ko. Matatag ako dahil may Diyos akong kinakapitan. Ang kanyang mga salita ay tila apoy na nagbibigay init sa malamig na puso ng mga nawawalan ng pag-asa. Habang mas marami siyang natutulungan, mas nararamdaman niya na ang kanyang buhay ay may layunin na higit pa sa inaakala niya noon. Ngunit dumating muli ang isang pagsubok. Biglang nagkasakit si Ana ng matinding hika. Mabilis niyang dinala ang anak sa ospital, ngunit kulang ang pera niya para sa gamot. Habang nakaupo sa pasilyo ng ospital, napayuko siya at napaluha. Panginoon, huwag niyo pong hayaang mawala ang anak ko. Kayo na po ang bahala. Habang nagdarasal, may lumapit na doktor. Inay, huwag kang mag-alala. May programa po kami para sa mga batang tulad ng anak mo. Libre po ang gamot at gamutan. Parang biglang gumaan ang kanyang dibdib. Muli, naramdaman niya ang tulong ng Diyos sa pinaka-inutil niyang oras. Salamat po, Dok. Salamat po, Panginoon, ang tanging nasabi niya. Pagka-uwi nila mula sa ospital, niyakap niya ng mahigpit si Ana at Marco. Mga anak, huwag ninyong kakalimutang lagi tayong ililigtas ng Diyos. Mula noon, naging mas malapit sila bilang pamilya. Hindi lang sila basta nagdarasal bago kumain o bago matulog, kundi natutunan nilang idaan sa panalangin ang bawat hakbang ng kanilang buhay. Habang patuloy na lumalaki si Marco, naging haligi na rin siya ng lakas para kay Elena. Hindi na siya simpleng bata lang, kundi katuwang na ng kanyang nanay sa lahat ng bagay. Nanay, balang araw ako naman po ang magpapatuloy ng lahat ng sinimulan niyo, sabi ni Marco. Napaluha si Elena. Anak, ang tanging hiling ko lang ay manatili kang mabait at tapat sa Diyos. Samantala, si Ana ay lumaking may malambot na puso. Mahilig siyang tumulong sa mga batang kapwa niya, kahit wala silang maraming maibigay. Nanay, gusto ko pong maging doktor balang araw para matulungan ko ang mga batang may sakit, gaya ko noon, sabi ni Ana. Niyakap siya ni Elena at nagpasalamat. Panginoon, salamat po at tinuruan ninyo ang mga anak ko na mangarap hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa iba. Lumipas pa ang panahon, mas lalo pang lumago ang maliit nilang tahiyan. Dumating ang mga organisasyon na nag-alok ng tulong at puhunan upang mas mapalago ang kanilang kabuhayan. Hindi makapaniwala si Elena sa lahat ng nangyayari. Minsan, napapaupo siya at napapabulong, Panginoon, totoo po ba ito? Ako na dating walang-wala, ngayon ay nagiging daluyan ng biyaya. Ngunit sa puso niya, alam niyang lahat ng iyon ay hindi dahil sa kanyang kakayahan lamang, kundi dahil sa patuloy na pagyakap ng Diyos sa kanila. At sa bawat pagkakataon, inuulit niya sa kanyang sarili, lahat ng ito, mula sa hirap hanggang sa ginhawa, ay alay ko sa inyo. Lumipas pa ang mga taon at mas lalo pang naging matatag si Elena. Ang dating simpleng ina na walang inaasahan, kundi pananampalataya, ngayon ay kinikilala na bilang huwaran ng komunidad. Isang araw, inimbitahan siyang magsalita sa isang malaking pagtitipon para sa kababaihan sa kanilang bayan. Kinakabahan siya habang nakatayo sa entablado. Ngunit nang makita niya ang maraming mukhang nakatingin sa kanya, huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Mga kapatid, hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito. Noong una, iniwan ako ng asawa ko. Naiwan akong mag-isa para buhayin ang aking mga anak. Walang pera, walang makapitan, kundi Diyos lamang. Tahimik ang buong bulwagan. Tila bawat isa ay nakikinig ng buong puso. Pero natutunan ko, kapag kumapit ka sa Diyos, kahit anong unos ay malalampasan mo. Hindi madali pero posible. May mga mata na nagsimulang lumuha habang patuloy siyang nagsasalita.
Ang pananampalataya ay hindi lamang salita. Ito ay pamumuhay araw-araw, sa hirap man o sa ginhawa. Ang Diyos ay tapat at kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Matapos ang kanyang pagbabahagi, maraming kababaihan ang lumapit sa kanya. Elena, salamat sa iyong kwento. Nabigyan mo kami ng lakas ng loob. Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, nakahawak si Elena sa kamay ng kanyang mga anak. Napangiti siya. Hindi pala sayang ang lahat ng luha at pagdurusa, bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi niya nakalimutang maging mapagpakumbaba. Lagi niyang inuulit, lahat ng ito ay galing sa Diyos. Minsan, tinanong siya ni Marco, "Nanay, bakit lagi niyo pong inuuna si Lord bago ang lahat?" Ngumiti siya at hinaplos ang buhok ng anak. "Anak, kung wala siya, wala rin tayo. Kaya kailanman siya ang uunahin natin." Mula noon, naging panata ng kanilang pamilya na hindi lang basta magpasalamat sa Diyos, kundi magsilbi rin sa iba. Nagtayo sila ng maliit na programa para sa mga batang mahihirap, pagbibigay ng libreng gamit sa eskwela, at kaunting pagkain tuwing linggo. Hindi man marangya, ramdam ng bawat batang tinutulungan ang init ng pagmamahal na dala ng kanilang pamilya. At bawat oras na nakikita ni Elena ang ngiti ng mga batang iyon, alam niyang iyon ang tunay na gantimpala mula sa Diyos. Panginoon, salamat po at ginamit niyo ako bilang kasangkapan ng iyong pagmamahal, panalangin niya gabi-gabi. Habang patuloy na lumalaki si Ana at Marco, naging inspirasyon sila hindi lamang ng kanilang baryo, kundi ng mas maraming tao. At si Elena, na minsang pinanghinaan ng loob, ay naging ilaw sa dilim para sa marami. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. At habang siya'y nagdarasal, isang pangako ang muli niyang inuukit, hanggang sa aking huling hininga, Panginoon, ang buhay kong ito ay sa inyo. Lumipas ang ilang taon at malaki na sina Marco at Ana. Ang kanilang mga pangarap ay unti-unti nang natutupad. Si Marco ay nakapagtapos ng kolehiyo at nakahanap ng trabaho bilang guro. Ang kanyang puso ay puno ng malasakit, gaya ng itinuro sa kanya ng ina. "Nanay, sa bawat batang tinuturuan ko, lagi kong naiisip na para ko na ring tinutulungan ang sarili kong kapatid," wika niya minsan. Samantala, si Ana ay nasa kolehiyo na rin at nagsusumikap upang maging doktor. "Nanay, konti na lang, matutupad ko na ang pangarap kong tumulong sa mga batang may sakit," sabi niya. Naluha si Elena sa tuwa. Ang lahat ng kanyang sakripisyo at panalangin ay unti-unti nang nagbubunga. Isang gabi, habang nagtitipon sila sa kanilang tahanan, inalala nila ang mga pinagdaanan nilang hirap. "Naalala niyo ba noong halos wala tayong makain?" tanong ni Ana. "Pero naalala ko rin kung paanong lagi tayong iniligtas ng Diyos," sagot ni Marco. Nagkatawanan sila ngunit kasabay nito'y may luha ng pasasalamat. "Mga anak," sabi ni Elena, "gusto ko lang ipaalala sa inyo na lahat ng tagumpay natin ay hindi atin lamang. Ito ay kaloob ng Diyos." Lumapit si Marco at niyakap ang kanyang ina. "Nanay, kung hindi dahil sa inyo at sa pananampalatayan nyo, hindi kami magiging ganito." "Hindi anak, dahil yon sa Diyos," sagot ni Elena habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Habang tumatagal, mas lalo silang nakilala sa kanilang komunidad. Hindi na lamang sila basta pamilya, kundi simbolo ng pananampalataya at pag-asa. Tuwing linggo, nakikita si Elena na nagdarasal sa harap ng altar, hindi para humingi, kundi para magpasalamat. "Panginoon, salamat po sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Huwag niyo po sanang hayaan na malayo kami sa inyo." Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala sa lahat na ang pananampalataya ay kayang baguhin ang buhay. At kahit simpleng pamilya lamang sila, ang kanilang pangalan ay iniukit sa puso ng marami. Isang araw, lumapit ang kapitan ng baryo at sinabi, "Elena, gusto ka naming kilalanin bilang huwarang ina ng ating bayan." Napaluha si Elena. "Hindi ko po ito inaasahan.
Ang lahat po ng karangalang ito, sa Diyos ko po inaalay. Sa araw ng paggawad, nakatayo si Elena sa harap ng maraming tao, suot ang simpleng damit na siya mismo ang nagtahi. Mga kababayan, panimula niya, kung meron man akong maipapayo, ito lang, huwag kayong bibitaw sa Diyos. Tahimik ang lahat, nakikinig. Sa bawat hirap, sa bawat luha, tandaan nyo, may Diyos na laging handang dumamay. At sa Kanya, laging may pag-asa. Nagpalakpakan ng lahat at marami ang naantig. Umuwi si Elena kasama ang kanyang mga anak, dala ang isang medalya at sertipiko, ngunit higit pa roon, dala ang kasiguraduhan na ang kanyang buhay ay naging saksi ng kabutihan ng Diyos. Habang nakaupo sila sa hapagkainan, sabay-sabay silang nagdasal. Panginoon, salamat po. Naway patuloy niyo kaming gamitin para magbigay liwanag sa iba. At sa gabing iyon, nakatulog si Elena na may ngiti sa labi, puno ng kapayapaan at panatag na ang lahat ay nasa mga kamay ng Diyos. Mga kapatid, natapos natin ang isang makabuluhang paglalakbay kasama si Elena at ang kanyang pamilya. Mula sa hirap, luha, at pag-iisa, hanggang sa biyaya, pag-asa, at tagumpay, iisa lamang ang naging gabay, ang matibay na pananampalataya sa Diyos. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na kahit sa pinakamadilim na oras ng ating buhay, hindi kailanman tayo nag-isa. Sapagkat sa bawat pagsubok, ang Diyos ay laging nandyan, handa tayong damayan, alalayan, at bigyan ng panibagong pag-asa. Ang tunay na kayamanan sa buhay ay hindi ang pera, hindi ang karangyaan, kundi ang pusong marunong magtiwala, magpasalamat, at magmahal ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, saan ka man naroroon ngayon, anuman ang pinagdaraanan mo, kapit lang. Magtiwala ka, manalig ka, at huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil kung paanong hindi iniwan ng Diyos si Elena, ganoon din siya hindi kailanman lalayo sa iyo. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe dito sa Panatang Puso para sa mas marami pang kwentong nagbibigay inspirasyon at pananampalataya. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtangkilik, at naway magsilbing gabay ang aral na ating natutunan, sa Diyos, lahat ay posible. Hanggang sa muli mga kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, at manatili sana sa inyong puso ang panata ng pananampalataya.